Hi mga ka-tips, welcome back. Ayan, gawa tayo ng name tracing pad na 50 pages. Ito po ay order sa atin ng ating walk-in na customer. So ito po, gamit po natin yung ating Canva template. Actually, free lang po yan kung gusto po ninyo makakuha. Sali po kayo sa ating group. Open po yung group po natin. Ang link po ay nasa aking bio. Check nyo lang po yung profile ko dito sa TikTok. Makikita nyo po yung link. Click nyo lang po yun and i-redirect po kayo sa aking mga social media accounts. Ayan, so ito po, ginagawa po natin. Yung nasa taas, ginawa ko ring same font pero buo siya para yun yung gagayahin po ng bata. No, kaysa naman yung dating design kasi pag ganun, parang wala pong gagayahin yung bata. So yun po magiging basis niya, yung pinakapangalan po niya sa taas. Okay, so kumain din po ako dito ng Photoshop para lang po ma-layout ko yung mas madali kasi mag-layout dito no, kasi yung files locally nakasave lang, hindi ko na kailangan i-upload pa doon. Okay, so eto na. So baliktaran po siya para both sides pwede kong lagyan ng glue at makikita po ninyo yon mamaya. At ito na nga po, gamit po yung ating Canon printer. Ito na po yung kanyang output. So naka-standard lang po yan at saka plain paper lang po yung gamit po natin na settings. So ito na po siya at lalagyan po natin yan ng backing sa likod. Yan po yung karton na kukuha sa mga t-shirts. So kinat ko po siya as A4 para sakto po siya dyan. Ngayon lalagyan na lang po natin yan ng glue gamit yung ating mga maliliit na tools. Yun po yung ating mga clamp, no? Marami po nabibili niyan online and kumuha rin po ako nung sangkalan na kahoy. Saktong-sakto po yun sa A4, ewan kung bakit, pero saktong-sakto po yung dulo-dulo niya. Although kulang po siya sa sides, pero okay lang yan. Didikit pa rin po yan pag nilagyan po natin yan ng padding glue. Yan, so ganyan po yung ginagawa ko. So, ang mangyari po dyan, dalawa agad ang inyong output sa isang pagluglu or paglaklamp na kagaya po nito. So, isang side mo nilalagyan po natin. Yan, gamit po kayo ng brush at saka yung padding glue, nabibili lang din po yan sa mga stores, no? Kaya gumamit din po ako ng blower para mas mabilis po yung pagtuyo nasa ibabaw na part ng ano niya. So sa paghahagod ng brush, dinidiin din po yan para sure na dumikit po siya dun sa papel. Lalo na sa mga spaces between yung mga papel po natin. So ito kulang po ako sa clamp kaya gumamit po ako ng crocodile clip. Tapos itong malaking F-clamp. Saka ko po nilagyan ulit ng padding glue. So same lang din, idiin nyo po ng konti yung pag-apply po ninyo para pumasok po in between sa mga papel at sure na magdidikit-dikit po sila. So yung medyo dulong part ay hindi umabot sa lapad ng ating kahoy pero okay lang po yan. Magdidikit pa rin po yan. Yan, so alisin na po natin, ready na po siya para paghiwalayin. So dalawa po agad yan, no? Ayan, so kung meron kayong makitang sangkalan na sakto dun sa A4, mas maganda. Ayan, mas maganda yung pagkakaglo niya, no? At least magiging sure tayo na lahat po yun talagang mapagdidikit po natin, no? Yan, so after nito, na-realize ko kailangan ko maghanap ng ganong klase na sangkalan. Saktong-sakto dun sa length and width po ng A4 para baliktaran ay makakapag-glue ka ng ganitong tracing pad. So kinakat ko na lang po yung mga excess, no, para pantay siya at pumantay siya dun sa ating tracing pad. So yun na po yung ating output. Hopefully may natutunan po kayo. Please follow and subscribe YouTube at saka TikTok po natin. Salamat!